pinanood ko itong maiksing itong maiksing paliwanag ni Marcoleta. Ang paliwanag ni Marcoleta, ang strategy daw ng administrasyon, mayroon daw limang steps o ginagawa ang administrasyon para ma-divert yung issue, makalibre ang administrasyon sa pananagutan dito sa mga issue ng anomalya sa flood control. I-discuss ko muna yung isa dun sa 5. Sa bawat pagtalakay ko, i-discuss ko ito isa-isa. 5 yun eh. Ang i-discuss ko ngayon, itong pang-5 eh. Unahin ko itong pang-5. Diversion and deflection. Ang sabi ni Marcoleta, ang strategy daw na ginagawa ng administrasyon, ibig sabihin ni Marcos, ni Romualdez, ay dinadivert ang issue. Sa halip na ang mapanagot ay yung administrasyon ni Marcos, dahil ito daw ang may mga anomalya sa flood control, dinadala ang issue doon sa panahon ni Duterte. Gusto raw ng administrasyon, imbestigahan yung panahon ni Duterte. Kapag naimbestigahan na yung panahon ni Duterte, madadivert na ang issue. Yun yung tinatawag niyang diversion and deflection. Kaya sabi niya, yung ganyan na kapag dinala na daw ang issue ng anomalya sa flood control sa panahon ni Duterte, yung 2016 to 2022, yan daw ang strategy na ginagamit ng administrasyon para mawala ang sisi sa kasalukuyang administrasyon. Kumbaga, diversion and deflection. O ito, pakinggan natin yung sinasabi ni Marcoleta, tapos mamaya ipaliwanag natin. So yun ang diversion. Hindi ba pinipilit nilang palitawin dun sa mga naunang pagpiligo? Teka muna, bakit ito lang yan? Paano yung between 2012 to ganito, 2016? Between 2010 to 2016, pipilit nilang palitawin dun sa mga kamukha ng, ito yung panghuli, ito yung diversion and deflection. Kamukha ng, ito yung minasalanan yung nakarang administrasyon eh. So yun ang diversion. Hindi ba pinipilit nilang palitawin dun sa mga naunang pagpiligo? Teka muna, bakit ito lang yan? Paano yung between 2012 to ganito, 2016? Between 2010 to 2016, nasaan yung mga yun? Yun ang diversion. So ibig sabihin niyan, teka muna, kasama ba sila to 2025 na pati yung budget yung nilikot ninyo? Kasama ba sila ron? Kasama ba sila doon sa mga tumira ng program? Kasama ba sila doon sa allocable? Kasama ba sila sa leadership? Pinag-uusapan natin eh. One administration ago. So, pagsama-samahin mo itong pattern na to, isang direksyon eh. Ililigaw natin. Para sa ganun, makaiwas tayo. Ayan, mga kabunyog plinay natin yung yan yung sinasabi ni Marcoleta, diversion daw in deflection. Narinig naman natin yung paliwanag niya. So ang sinasabi ni Marcoleta, hindi dapat pag-usapan yung anomalya nung panahon ni Duterte. Dapat ang pag-usapan lang yung anomalya sa panahon ni Marcos. Kasi ang issue daw dito ay anomalya sa flood control sa panahon ni Marcos. Kapag dinala na ang issue sa panahon ni Duterte, ano na yan? Diversion and deflection. Yan daw ay strategy ng administrasyon. Pero ang totoo ganito eh. Ang ganito, tama naman yung ginagawa ng administrasyon eh. Ang gustong mangyari ng administrasyon, unahin muna yung panahon niya. Yan yung malinaw ang instruction ni Marcos eh. Unahin muna yung panahon niya. Ibig sabihin yung 2022 to 2025. Kaya nga, yung linabas na top 15 na mga contractors, na karamihan doon mga ghost projects, marami doon mga substandard, 2022 yun to 2025. Kaya yung mga yung mga pinag-uusapan na yan diyan sa Bulacan, 2022 yan to 2025. Kumbaga, inuuna muna yung panahon ni Marcos. Bakit yun ang gustong mangyari ni Marcos? Para wag isipin, pag inuna kasi yung panahon ni Duterte, ang lalabas niyan na namumulitika siya. Kasi, bakit yung panahon ni Duterte ang pinapaimbestigahan? Dapat yung sa kanya.
ginawa ni Marcos para hindi siya pag-isipan na inililigtas niya yung sarili niyang administrasyon, sabi niya, unahin muna yung panahon niya, 2022 to 2025. Kaya nga yung mga unang lumabas na mga pondo, halimbawa yung 450 billion ba yon na pondo, panahon niya ni Marcos, 2022 to 2025, flood control. Yan yung ano. Pero, nang create ang ICI, yung Independent Commission for Infrastructure, ang mandatong binigay dito, imbestigahan mula 2015. Kaya yung nakaraang 10 taon. Kaya, yan yung malinaw na mandate ng ICI. Tama ba yun? Tama yun. Kasi yun din naman ang gusto ng taong bayan. Hindi naman pwedeng itong 2022 to 2025 lang. Kasi kahit nung panahon ni Duterte, marami ring anomalya sa flood control. Dapat managot din yan. Kasi yung 10 years, masyado pang malapit yan eh. Ang hindi na siguro kailangang imbestigahan yung mga panahon pa ni Ramos, panahon pa ni Estrada, panahon ni Gloria, panahon ni Pinoy. Tama lang na yung 10 years. Ang linagay ni Marcos ay 10 years. Ibig sabihin 2015. Anong masama doon? Ang gusto kasi ni Marcoleta, wag pag-usapan yung anomalya ng panahon ni Duterte. Yan yung mali naman yun. Kaya nung ginawa ni Diskaya yung kanyang sinumpaang salaysay ng mag-asawa, ang mga anomalyang sinasabi ni Diskaya doon, yung 2016 lang, ay 2022 lang, o 2025. Hindi naman pwede yun. Ang gusto ng taong bayan, managot ang lahat ng sangkot. Tama yun. Hindi lang yung panahon ni Marcos, kundi yung panahon din ni Duterte. Mabuti nga, si Marcos ang gusto niya, unahin muna yung panahon niya eh. Pero hindi ibig sabihin niya na hindi iimbestigahan yung panahon ni Duterte. Ay ito naman si Marcoleta, kapag pinag-usapan na yung panahon ni Duterte, tulad nung yung mga malalaking flood control projects ni Bongo, yung mga malalaking flood control projects ng Diskaya, kailan ba lumaki ng todo si Diskaya? Panahon ni Duterte. Napakaraming flood control projects din panahon ni Duterte. Si Pulong Duterte lang, 51 billion ang hawak niyang pondo mula 2019 to 2022. Hindi ba dapat imbestigahan yan? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, tama lang naman yung ginagawa na pati yung panahon ni Duterte sinasakop. Kaya lang, kila Marcoleta, ayaw nila. Pagka sinakop na daw yung panahon ni Duterte, na daw yan? Dinadivert na daw ang issue. Kabunyog, mga kababayan, mali yung ganyan. Ang gusto ng taong bayan, managot ang lahat ng sangkot. Tama yon, 10 years. Yung nakaraang 10 taon, 2015 to 2025. Kaya yung mga sinasabi ni Marcoleta na kapag ganun daw ang ginawa, na pati yung administrasyon ng Duterte sinakop, yan daw ay diversion and deflection. Hindi ganyan yan. Yan naman talaga ang gusto ng taong bayan. Pero tama rin yon. Unahin muna yung panahon ni Marcos. Katapos ng panahon ni Marcos, panahon naman ni Duterte. Yan yung Ayaw kasi nilang maungkat yung mga anomalya din ng panahon ni Duterte. Gustong iligtas ni Marcoleta eh. Di obvious na ngayon na ang pinoprotektahan ni Marcoleta ay Duterte. Hindi dapat. Wala dapat protektahan. Dapat Marcos, Duterte na mga anomalya, panahon ni Marcos ngayon, panahon ni Duterte noong 2016 to 2022, lahat yan dapat imbestigahan. Tama yan. Hindi yan diversion and deflection. Malaking kalokohan yung sinasabi na yan ni Marcoleta. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.